Nako po, ito magandang reaksyonan po mga kapida. Ito hong tila hamon po ni Senador Rodante Marcoleta po mga kapida. Dito ho kay dating House Speaker Martin Romualdez po Okay? Noon po sa kanya hong video statement kung saan po mga kapida, sinabi po ni Romualdez, okay, na wala ho siyang kinalaman po sa korupsyon na nangyari ho sa flood control at saka dito ho sa pambansang budget po mga kabida. Sinabi kasi ni Romualdez po na ang korupsyon daw ay hindi ho kayang gawin yan ng mag-isa po mga kabida. At katunayan po, idinawit po niya mga kabida ito hong dalawang mga personalidad si Senator Chis Escudero during that time. Okay, nung 19th Congress po ay Senate President po mga kabida, at ito hong si Zaldico na chairman po ng Committee on Appropriations po dyan po sa House of Representatives. At kabila ho sa kanyang idinawit po mga kabida sa corruption, ito hong executive branch po mga kabida. Alright? Now, sa privilege speech po ni Senador Rodante Marcoleta mga kabida, yung kanyang interpretasyon po doon ho sa video statement po ni Romualdez, tila inamin po niya, nakabilang po siya doon ho sa sistema, doon ho sa issue na yon mga kabida po. Okay? At parang ginawa ho niyang bargaining chip po, yung katotohanan po mga kabida, malinaw po doon ho sa kanyang video statement na marami daw siyang alam patungkol ho sa kasalukuyang administrasyon at maging sa previous administration. Alright? At meron pa po siyang sinabi doon mga kabida na hindi na raw siya mananahimik, Okay? Kung aalis man po siya mga kabida, hindi ho siya aalis na mag-isa. Ang interpretation dyan, mga kabida, kung babagsak man po ito hong si Romualdez, hindi ho niya papayagan na babagsak po siyang mag-isa, mga kabida po. Alright? Ganun din yung interpretasyon po ni Marcoleta, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna, ito hong post po ng News 5 po, mga kabida. Truth is not a bargaining chip. Ayan, ito yung kanilang headline, Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech ang mga pahayag ni 1st District Leyte Representative Martin Romualdez sa inilabas na video statement ng dating House Speaker noong April 21. Ito yung sinabi po ni Marcoleta po, mga kabida. He declared that he will not go alone and that he knows many things about the current and past administrations. Sabi ni Marcoleta, giit ng senador, hindi lamang ito pag-amin na bahagi ang kongresista sa kontrobersiya, kundi ng kanyang kahandaan na isama sa pagbagsak ang lahat ng may kaugnayan sa issue. If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Anya. Alright? Ang sinabi po ni Marcoleta, kung meron man po siyang nalalaman po, mga kabida, patungkol ho sa mga kabulastugan, ng mga taong sangkot dito, sa kasalukuyang administrasyon man o sa previous administration, hindi ho dapat niyang itago ito, mga kabida. Dapat isiwalat niya ito, kasi it is not a matter of choice. It is a matter of his obligation and duty. Okay? Bakit gawin po niyang bargaining chip po ito, mga kabida? Diba? Alam kasi niya na mayroon pong nangyaring korupsyon. At itinuro po niya mga kabida si Senator Chis Escudero at saka si Zaldico, na may pakana mga kabida, lalong-lalo na po doon ho sa issue po ng pambansang budget po, mga kabida. Idinawit pa po niya yung executive branch. Okay? Na doon ho daw sa implementasyon, doon ho nangyayari po yung corruption po, mga kabida. Mismo yung kanyang sarili po, dinitouch po niya doon ho sa issue po ng corruption po, mga kabida. Sabay, okay? Sabi po mga kabida na meron po siyang nalalaman sa kasalukuyang administrasyon at even in the past administration po, bakit ayaw ho niyang sabihin yun? Okay? Bakit po ginawa po niyang bargaining chip po, mga kabida, yung katotohanan po, Yun yung punto po ni Marcoleta, Kaya hinamon po niya indirectly,
ito hong si Romualdez na sabi ka na totoo. Okay? Ibunyag mo, ibulgar mo. Okay? Total, ngayon, nilaglag na po si Romualdez po, ng administrasyon. Katunayan po dyan, mga kabida, yung kaso ho, na kanyang kakaharapin po, dyan po sa Sandigan Bayan, kasalukuyan po, iniimbestigan po siya ng ombudsman po ngayon, mga kabida. In fact, mismo si Ombudsman Boying Rimulya po ang nagsabi po, na meron daw mga 5 o 6 na mga kasong isasampa daw, laban ho dito kay Romualdez po, mga kabida, at meron po siyang timeline na binigay, May, ngayong buwan daw ito, mga kabida. Okay, posibleng isasampa daw nila doon ho sa Sandigan Bayan po, At hindi po ito basta-bastang kaso po, mga kabida. Plunder, malversation, graft and corruption, meron pang, I don't know kung may bribery ba, mga kabida, po. Basta, 5 hanggang 6 na mga kasong isasampa daw, laban ho dito kay Romualdez. At hindi pa po kontento po itong Office of the Ombudsman, mga kabida. Freeze pa po, yung kanyang mga assets. Okay? Pati yung travel clearance po, na hiningi po ni Romualdez po, mga kabida, hindi po binigay. Dininay po, mga kabida. Kaya, ang ginawa po ng Office of the Ombudsman para hindi lang po ito makalabas po ng bansa, mga kabida, humingi po sila ng HDO, doon ho sa Sandigan Bayan, mga kabida. At yun, naglabas po ang Sandigan Bayan ng HDO, okay, laban ho dito kay Romualdez. So, mananatili po siya dito sa Pilipinas, mga kabida. So, ang punto po dito ni Marcoleta, since eto na, nangyari na po, mga kabida, meron na po siyang kinakaharap po na kaso o kakaharapin na kaso, mga kabida, bakit ayaw ho niyang magsalita? Okay? Total, nabasa na po siya, mga kabida, maliligo na lang po siya, mga kabida. Okay? Ito hong si Romualdez. Ganun yung punto po ni Marcoleta dito, mga kabida. Diba? Sa totoo lang po, sa aking palagay po, kung sakali man po, magsalita ito hong si Romualdez, malay ba natin, baka magiging bayani pa ito, ituturing pang hero, ito hong si Romualdez po, mga kabida, kung sakali man po, okay, sasabihin po niya yung totoo. Yung kanya hong lahat ng nalalaman po, mga kabida, patungkol ho sa corruption, sa Marcos administration po, at even doon ho sa previous administration po, mga kabida. Kasi sabi niya mismo, marami siyang alam sa kasalukuyan at in the past, mga kabida. So, alam po niya yung mga nangyari. Okay? Bakit mananatili ho siyang tikom yung bibig niya, mga kabida dito? Ano bang inaantay po ni Romualdez dito, mga kabida? Kasi, nasa losing end na po siya ngayon, iniimbestigahan, tapos kakasuhan pa, tapos hindi pa pinayagan na makaalis po ng bansa kahit na po valid yung kanyang reason po, mga kabida, na magpagamot doon ho sa Singapore. Okay? Alam naman po natin, siguro nag-aalanganin din yung gobyerno. Baka naman po mag-ala Zaldico itong si Romualdez po, mga kabida, hindi na po babalik ng bansa, mga kabida, po. Kaya yun yung decision po ng Office of the Ombudsman. While dinidinig, okay, yung kanyang investigasyon dyan po sa Office of the Ombudsman, at least kung meron man pong pagkakataon po na kailangan yung presence ni Romualdez, at least humarap ito sa Office of the Ombudsman, sa investigasyon po, mga kabida. Okay, ganun po yung punto po ng Office of the Ombudsman, kaya humiling po sila ng HDO po, laban ho dito kay Romualdez, mga kabida. So, eto, maganda yung statement ni Marcoleta po, mga kabida. If he indeed has knowledge that could implicate others, then he has a duty, not a choice, to disclose it fully and immediately. Kaya nga, sabi ho sa famous saying, mga kabida, okay, the truth will set him free. Kaya magsabi na po ng totoo ito hong si Romualdez. Okay? Kung tama yung sinabi po niya, mga kabida,
na he will not go alone, yung interpretasyon na hindi ho siya papayag na babagsak lang po ano, na mag-isa ano, mga kabida, dapat idamay na po niya yung iba. Okay? Tama yung sinabi po ni Romualdez dun ho sa kanyang video statement na hindi ho siya papayag na maging scapegoat. O, andyan na po yung kanyang sinabi, ano, mga kabida. Kung hindi po siya papayag na maging scapegoat, ano, dapat magsalita na po ito kung si Romualdez. Alright? Para at least, kung madidiin man po si Romualdez, at least may kasama po siya, ano, mga kabida. Diba? O, ganun na po yun, mga kabida, no? Dapat isiwalat po niya yung kanyang mga nalalaman po. Okay? Pwede naman po siyang mag-apply po siguro for witness protection program, ano, mga kabida. Okay? Depende po yun sa assessment kung siya po ay least guilty, ano, mga kabida. Pero, malinaw ho doon sa kanyang statement, ano, na wala ho siyang kinalaman daw, mga kabida, sa korupsyon. Naniniwala ho ba kayo? Okay? Na wala ho siyang kinalaman po sa corruption po, ano, mga kabida. Yung galaw po ni Zaldico bilang chairperson during that time na siya po yung Speaker of the House, ano, kung saan po ay inamin po ni Zaldico na siya po ay nag-insert po ng 100 billion pesos po, ano, dun ho sa 2025 national budget po, mga kabida. Okay? Do you think walang alam ho doon si Speaker Martin Romualdez during that time, mga kabida? Diba? Idinawit pa nga yung pangalan po ni Romualdez doon ho sa video po ni Zaldico, ano, mga kabida, ano po. Parang sinabi po ni Zaldico doon na may alam ito hong si Romualdez doon ho sa insertion. Alright? Mga kabida, ano po. Pero itinanggi po ito ni Romualdez, mga kabida, no? So, depende na po yan. Mas maganda kasi pag magharap-harap itong dalawa, no? Yun kasi yung plano po ni Senator Lacson po, mga kabida, no? Na kung sakali man po natuloy yung pag-aresto po kay Zaldico at may balik po dito sa bansa, plano po ng Committee on Blue Ribbon, ano, mga kabida, dyan po sa Senado, na pagharap-harapin po ito kung si Zaldico at saka ito kung si Martin Romualdez. Para magkaalaman kung sino po nagsasabi po ng totoo at sino po ang nagsisinungaling po, ano, mga kabida, ano po. Kung maaari lang pong gawing valid o tanggapin po ng korte ito hong lie detector test, mga kabida, yung polygraph test po, ano, mabisa talaga yon. Malalaman talaga natin kung sino talaga yung nagsisinungaling, ano, sino yung nagsasabi po ng totoo, ano po, mga kabida. So, yun po, no, hamon po ni Marcoleta indirectly kay Romualdez, magsabi ka na ng totoo, okay, ibunyag mo na kung ano po yung nalalaman po ninyo, ano, malay natin, baka magiging bayani ka po, ano, mga kabida, ano po. Kung sakali man po, ibubunyag po ni Romualdez, mga kabida, yung lahat ng mga nalalaman po niya patungkulo sa mga kabulastugan, patungkulo sa korupsyon, mga kabida, sa mga taong nakapaligid ngayon sa kasalukuyang administrasyon po, ano, mga kabida, or even ng previous administration po, ano. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.